Napakagaganda talaga ng makikita dito sa gitna ng kagubatan pero napakahihirap din ng mga dadaanan. Dahil puro rescue na naman tayo, ngayong gabi ay gagala tayo sa gubat para hanapin naman ang mga ahas. Pero pagbaba namin dito sa sapa, ito kaagad ang bumungad sa amin. Napakalalaking ulang. Sayang wala kami dalang panghuli ng isda kaya makakaligtas sila ngayong gabi. Pero naisipan namin na balikan to kinabukasan para limasin ang natitirang tubig dito sa maliit na sapa. Sayang din kasi ang mga ulang na to, napakalalaki na nila at marami din sila ditong natrap sa natirang tubig. Dito naman sa baba lang meron pa nagpakitang mga ulang kaya napupursige talaga kaming balikan to. Dahil sayang lang to kung mauunahan pa kami ng iba. Ayaw, Laki. laki oh. Ano, balikan to. Balikan natin bukas. Balikan natin. Ayun yung isa di gumagalaw oh. Kaya, kunin mga yoks. Bidyon lang natin sa kamay. Balik lang natin. Go. Tak mo ano. Huli. Ang laki. Laki. Sarap. Blue. Okay, balik mo na. Balik mo na. Nalista natin. Balikan natin bukas. Balikan natin bukas. Nung nasa tubig ay parang medyo maliit lang sila pero nung nahuli na ay unlucky pala. At nagbu-blue-blue pa ang kanyang kulay, parang yung ulang lang sila sa dagat. Dito naman nakakita kami ng naglilimlim na ibon pero napakataas niya. Yan naman ang black nape oriole. Pero mas kilala natin yan sa tawag na kilyawan. Yan yung pag inalagaan mo ng sisiw pa ay babalik at babalik yan sa'yo. Pero bawal silang kunin sa wild. Habang naglalakad naman nga ako dito ay may naapakan akong matigas na bagay at biglang gumalaw. Nang tiningnan namin isang malaking ulok pala. Tago lang siya dyan sa mga dahon. Pero masarap yan. Sino na ba dito ang nakakain ng ulok? Naisipan nga namin ditong pumunta sa may kuweba dahil buwan na din kaming hindi nakakapunta dito. Sa kuweba din kami madalas makakita ng mga dambuhalang sawa. At kahit nga sa gitna na ng kagubatan, meron pa ring langka. Mga ibon ang may gawa niyan, kaya kahit sa gitna na ng kagubatan, may makikita ka pa ring mga prutas. Ito nga yung mahirap papunta sa may kuweba dahil bababa at tataas kami sa mga malalaking bato. At kailangan talaga dito ng doble ingat dahil ang uhulog dito ay mga bangin lang naman. Dito din na lugar kami nakakakita ng napakaraming mga viper. Pero nitong summer halos wala kaming makita ditong mga viper. Siguro seasonal din ang paglabas ng mga viper na yan. Pagdating naman nga namin dito sa malaking kuweba ay hindi naman kami pala makakapasok doon sa pinakaloob. Dahil may mga nakaharang ditong kahoy. Siguro nahulog ang mga kahoy na yan galing doon sa taas. Kaya hanggang dito na lang kami sa bukana ng kuweba. At habang nandito pa nga kami ay nakakita pa ako dito ng napakalaking huntsman. Kaya pag nasa gubat tayo, iwasan natin sumandal sa mga bato. Dahil baka hindi natin mapansin may mga huntsman na pala. At paglabas naman namin doon sa may kuweba, nakakita pa kami ng pugad ng ibon at may dalawang itlog pa ito. At ito naman yung palagi namin ditong dinadaanan yung maliit na kuweba. Napakarami pa ring paper